Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Pagbati ni BP Sara sa tagumpay ng militar, kinondina ni Colmenares. Binatikos ni Nery Colmenares ang pagpuri ni BP Sara Duterte sa 79th Infantry Battalion ng Philippine Army kasunod ng matagumpay na operasyon sa Tubuso, Negros Occidental noong April 19 na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na hinihinalaang miyembro ng New People's Army. Sa kabila ng kritisismo, nanindigan ang kampo ni BP Sara na ang kanyang pahayag ay pagkilala sa sakripisyo at profesionalismo ng mga sundalo na nagsagawa ng operasyon laban sa armadong grupo. Nauna nang sinabi ni Vice Presidente, I extend my commendation to the brave men and women for your recent successful combat operation. Iginiit naman ni Colmenares na hindi umano nararapat ang ganitong pagpuri sa gitna ng mga aligasyon laban sa operasyon. Ito ang sabi ni Colmenares. Praising a unit amid serious allegations of excessive force and civilian casualties is reckless and dangerous. Dagdag pa niya, pinupuri ni BP Duterte ang pagpaslang. Ganyan ang estilo ng mga Duterte, basta may bangkay, may papuri. Sa panig ng Philippine Army, mariin nilang iginiit na ang operasyon ay lehitimo, batay sa intelligence at isinagawa laban sa armadong grupo na aktwal na nakipagbakbakan sa mga sundalo. Ayon sa kanilang ulat, may mga armas at kagamitang pangkumbat na na-recover sa encounter site. Patunay umano na hindi sibilyan lamang ang mga nasawi. Sa ganitong konteksto, ipinunto ng ilang taga-suporta na ang pagpuri ni BP Sara ay hindi pagdiriwang ng karahasan, kundi pagkilala sa tungkulin ng militar na protektahan ang publiko laban sa armadong banta. Habang nananawagan si Colmenares ng investigasyon at pananagutan, nananatiling malinaw ang posisyon ng pamahalaan at ng militar. Ang operasyon sa Tubuso ay bahagi ng patuloy ng kampanya laban sa insurhensiya. Okay. So ako, makarelate ako sa pangyayaring ito. Ako, nagpapasalamat ako at mayroong Vice Presidente who took her time to personally congratulate through a message. Malaking bagay po yan sa moral ng kasundaluhan. Nagtataka lang ako, dahil ang Commander-in-Chief, ang Pangulo, wala akong na-monitor na pag-congratulate niya. Napakalaking tagumpay ito. Itong nangyari sa Negros Occidental. Ang hirap po yung ganyang operasyon. Ako, nakadaan ako ng mga ganyang labanan, kailan ang resulta, maliit lang. Kung mayroon kaming masamsam na armas, 1, 2, 3, marami na yon. May malagas sa NPA, 1, 2, 3, marami na yon. Kung minsan kami ang nalalagasan, nasubukan ko yan, sa isang labanan namin, namatayan ako ng isang sundalo. So, salamat at may isang BP Sara na nararamdaman ko, kitang-kita ko ngayon yung high moral, yung mga sundalo, hindi lang yung 79th IB, kundi buong AFP, itong success na ito. Malapit na talagang maubos itong mga makakaliwa. Expected na yan sa isang Nery Colmenares. Ang tagal na nilang nilalabanan nating gobyerno. Pang ilang years na ba nila ito?
Nagsimula sila 1968 eh. 50, 58 years na ba? Yung CPP, nagsimula December 26, 1968. So, 58 long years. Salamat na lang at hindi pa sila nananalo. Tayo na po yung longest running communist insurgency war in the world at sinimulan ni Tatay Digong yung NTF-LCAC niya at in fairness sa administrasyong ito, sa AFP-PNP, na-sustain nila yung momentum, yung ganansya, yung kung gaano ka sigasig ang kampanya panahon ni Tatay Digong, tuloy-tuloy kasigasig. Kaya ito ngayon, nagre-resulta ng ganyang mga inkwentro. Konting panahon na lang, mawawala na sila. It's just a matter of years. Lalo na pag nanalo si VP Sara, siya ang uupong commander-in-chief. Kung anong ginawa niya sa Davao nung siya ay mayor, naging insurgency-free ang Davao. I believe na magagawa rin niya sa buong Pilipinas. Magiging communist insurgency na tayo. Sa wakas, matuldukan na itong 58 years. Ang tagal na oh. Ano ko nung 1968? Grade 3 pa lang ata ako noon. Nandyan na sila. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Kailang, na sila? Kung sa boxing, grugi na. Wala na talagang pag-asang manalo, but kailangang tumbahin ng kalaban. Tumbahin ng AP. Kaya itong encounter sa Negros Occidental na ito is malaking dagok sa kanila. Kaya ito, nag-iingay sila. Pinaiimbestigahan. Congresswoman De Lima, galit. Paimbestigahan ko yan. O sige, imbestigahan nyo. Wala namang problema. Napaka-professional na ngayon ang ating pulis, kapulisan, kasundaluhan. Hindi na katulad nung una na maraming abuso. Ngayon, yung human rights na inculcate na sa mga pulis at sundalo, bibihira na yung mga operasyon na nalalapastangan ang karapatang pantao. Mabuhay po kayo. 79th Infantry Battalion, the whole Philippine Army and the Armed Forces of the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero, ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang among gihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.